Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balita, may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat na the Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Yo. Magandang hapon po mga kababayan. Ito po yung lingkod, Dr. J sa programang The Truth Doctors Online. Dito lang po sa DWAD, CBS DWAD, 1098 sa inyong mga talapitan. At kasama natin ngayon sa kabilang linya ang ating katandem, Dr. R. Magandang hapon po, Dr. R. Dr. R. Magandang hapon. Hindi pa tayo narinig ni Dr. R. At alam nyo, ngayon ay araw po ng Miyerkules. At ngayon po ay alam nyo, ay Abril 15. Kalagitnaan na ng buwan natin, kalagitnaan na ng buwan. Napakabilis ng panahon, mga kababayan. Para kailan lang tayo nagkaroon po ng New Year. At ngayon ay Semana Santa. At ngayon ay gitna na ng Abril. Kasagsagan ng init, kasagsagan ng summer season. Magandang hapon po, Dr. R. Dr. R. Hindi nakakapasok si Dr. R. At antayin natin, mga kababayan. Alam nyo kasi napakarami ng mga issues ngayon. At kahapon nga ay napanood natin yung witness doon po sa Kongreso. Sa Kongreso nitong pagdinig di umano doon po sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, nililitis nila. Hindi naman dapat litisin dahil sinabi na nila nga na sufficient in form of substance. Wala namang wala naman question sa form of substance. At kailan pa nila magdrama, mga kababayan ko? Ba't kailan pa i-drama? Nabanggit na nila na sufficient in form of substance yung impeachment na nila kay Sara Duterte, kay Vice President Sara Duterte, Pero bakit kailangan pa idaan nila sa drama? Drama na ito, mga kababayan. Ang target nito ay yung optics, na ipinapakita sa ating sa mga tao na talagang may nagawa na katiwalian tungkol doon sa Office of the Vice President
yung tinatawag nilang confidential funds. Na ngayon po yan ay on appeal pa yan doon sa COA, at wala disallowance naman yan, at marami naman na ganyan po ng mga cases na pagka nagkaroon po ng disallowance, it doesn't mean na ito'y may kaso, mayroon ng katiwalian na nagawa, ano. So yun ay, alam nyo, hindi ano yan na yung magiging basihan ng sabi natin na may katiwalian na nagawa itong si Vice President Sara patungkol doon sa kanyang Office of the Vice President Confidential Fund. Ngayon, itong kanilang kinuha na testigo na itong si Ramel Madriaga na convicted siya sa kidnapping, na nakakulong ngayon yan, nag-serve ng sentence niya dyan po sa Bilibid Prison. Ito ang kanilang ano tawag diyan, star witness, itong si Madriaga. Dr. R, andyan ka na ba? Hello? Dr. R, wala pa. So yan ang pinaka-star witness nila na kinuha itong si Madriaga. At marami hong nag-react na doon sa kanyang sinasabi, na ang karamihan na nagre-react doon ay sinasabi na nagsisinungaling siya. Yun po ang ano eh. Yun ang maraming mga nagsasabi na hindi nagsasabi ng totoo itong si Madriaga. Dahil hindi tumutugma ang sinasabi niya doon sa mga events, doon po sa doon sa mga pangyayari na totoo na may maraming nakakaalam, ano. Katulad nga itong isang sinabi niya doon sa kanyang affidavit, at basahin ko, at ito'y galing po sa isang abogado. Madriaga's claim that ay, Dr. R, bumati ka muna. Wala yung ano mo. Nagpi-feedback yung ano mo. So, magbumati ka muna. Wala kang sound. Wala kang sound. Narinig mo na. Narinig na kita. Okay. Dr. J, na magandang hapon. Dr. J, at sa ating mga tagapakinig, natatawa lang ako kanina, Dr. J, na nag-uumpisa tayo. Ang pagkabanggit mo, ang ating programa ay The Truth Doctors Online, no? Naging online. Medyo naging online na, Dr. J, yun. Pero pinapakinggan ko, Dr. J, yung tinatalakay mo, Dr. J, no? Itong incredible witness. Ang tawag ko dito, Dr. J, ay incredible witness, no? Ito yung incredible witness dahil na lamang na ito ay nag-transform, no? Ang sabi ko nga, para to si Incredible Hulk, no? From uncredible to incredible, di ba? Ibang klase ang witness na inipo ng Committee on Justice, no, Dr. J, no, pinapanood ko yung yung kanilang mini trial, no. Ang sabi nila clarificatory lang daman ginagawa nila. Pero ako, Dr. J, tama yung sinasabi mo, parang ito'y optics lamang, no. Ang gusto lang naman nila marinig ng tao yung naratibo na pinapalabas nila na guilty, no?
na guilty itong ating Vice Presidente, no? Ay in fairness po sa ating Vice Presidente, no? Sa totoo lang, Dr. Jindy, ako walang tiwala dito sa star witness na ito, no? Kasi alam mo, ako marami rin naman akong nadadaluhan na ng mga hearing, Dr. J, no? Ang mga judge lalo na binibigyan ng pansin yung kredibilidad ng mga pinipresentang star witness o witness sa isang kaso, no, sa isang hearing, no. Hindi basta-basta pwedeng i-present ka ng present tapos ang dami pala butas nung witness mo. Ito Dr. hindi lamang ito ito hindi mo na kailangan hanapan ng butas, no. Itong star witness nila na ito butas na butas, no. Oo. Dr. J. Yung kanyang mga sinasabi kasi, hindi ka pa paniwala. Nakatulad nga nung yung sinabi niya na nakita niya nung nag-video chat daw siya at kay Vice President Sara Duterte. Yung painting o isang larawan na siya daw ang nagbigay kay Vice President at scholar daw niya. At lumabas pala ang may gawa ng painting na yon ay isang anak ata ng Gaisano na napakayaman. Yung mga Gaisano department stores, isa sa pinakamayaman yan sa Pilipinas. Lalagyan ng mga mall niya, na? Ngayon, yung painting na ibinigay daw ng kanyang scholar ay lumabas tuloy yung nagbigay ng painting niyan kay Sara Duterte at sinabi niya na siya ang nagbigay ng at hindi siya scholar at hindi niya kilala si Madriaga. Hindi natin alam kung bakit ito'y pilit pa rin na ipinipresenta nitong sila Luistro na hindi naman credible ang kanilang witness. Yun ang dyan Walang, alam mo, Doktor, pag yan ay sumalang yan, kunwari, na i-impeach nila si Sara Duterte, umabot yan doon sa Senado at maghihiring ang Senado, ay doon pwede mong i-cross-examine yung isang witness. Ay baka mamaya ay mas lalong umiyak yan. Patry-try ka rito para tayo lang, Dr. J. Tayo naiiyak tayo sa presyo ng produktong petrolyo. Siya naiiyak doon sa kadramahan doon sa Kongreso, no? Kahapon doon sa tinatawag at ng maraming tao na mini trial daw, no, Dr. J, no? Pero alam mo Dr. J, no? Kasi 'di ba itong si Mr. Ramil Madriaga ay kasalukuyan tong nakadetain, no, Dr. J, no? So alam mo ako ang marami nagsasabi, hindi naman ang aking opinion, no? Alam mo yung pag sa ganyang kalagayan, usually yan, Dr. J. Maaari mapag-isipan yan, no? Ng posibilidad na yung testimonya niya ay alam mo yun maaring bunga yun ng pag-uusap, no? O pag-alok ng kapalit. Hindi ko sinasabing tama itong ating haka-haka, pero alam mo naman siyempre yung kalagayan niya ngayon, siyempre nakapiit siya, no, Dr. J, nakapiit, nakakulong, nasa likod ng rehas. Alam mo napaka-sensitibong usapin ito kasi alam mo yun, ikaw ako Dr. J, siguro kung ako mahuhuli ng jaywalking, lahat na ng pakiusap gagawin ko kahit sabihin ko na lang din na nalinisin ko yung buong istasyon ng polis para lang po ako pakawalan doon sa aking pagkakahuli, lalong na wala pa lang laman ng bulsa ko na na ipapambayad sa anumang penalty nung sa jaywalking, Dr. J. Gagawin ko lahat di ba? Para lang makalabas ako o mapagbigyan ako sa akin din na hiling na lumabas, no? Eventually, no, Dr. J, no? So hindi pwedeng hindi ito mapapag-isipan, di ba? Yun ang tingin ko dito, Dr. Yun ang opinion ko, talagang pag-iisipan ito ng tao na meron itong kapalit, no? Meron talaga. Di ba? Meron yan. Maaring magugulat na lang tayo yung kanyang sentensya kung commuted. Dahil kung kidnap for ransom ang kanyang kaso na nakapiit siya,
ibig sabihin yan, life sentence. So, maaring may pinangako sa kanya dyan ng mga kalaban ni Sara Duterte. O ito, maglabas ka. Pero ito wala itong kaibahan kung naalala natin. Si Bicoy, di ba? Nilabas nila din nung araw si Bicoy. At walang kaibahan ang naratibo at yung paiyak-iyak na ginawa ni dating Mayor Mabilog ng Iloilo, ni Garma ba yan, yung isang kernel na babae na Oo, yung nag-testify doon sa Quadcom. naging PCSO chairman na yan. Oo. At nung isa pang si Espinosa, yung Mayor Espinosa, na nag-testify din doon sa Oo, si Kerwin Quadcom. Espinosa. Oo. Yung Gerwin Espinosa na parang pare-pareha sila na umiiyak. So siguro kasama sa iisa ang scriptwriter nila. Iisa yung sumulat ng script na pagdating doon sa kailangan sa hearing, umiyak kayo para mas... Kasi ang telenovela, pag nanonood ka, pag umiiyak na si yung isang karakter doon, parang nagkumukuha ng simpatya. Akala nila ganun ang mangyayari. Alam ng tao na puros kabalbalan, puros kasinungalingan ang sinasabi ni Madriaga. Pag tinignan mo, pag yan ay inusisa na sa cross-examination, iwan ko kung baka mas lalong umiyak si Madriaga doon at manginig doon pagkaharap na niya si Senator Marcolita at saka si Senator Cayetano na ano sa kanya, nag-cross-examine. Oo. Yan ang mangyari doon eh. Totoo yan. Yun ako dito nakalungkot no? Alam mo kasi, ako talaga, wala akong tiwala dyan sa Matamil Madriaga na yan no? Kasi unang-una, tainted po ang personalidad yung witness na yan, no? Very tainted dahil alam ko, Dr. J, isa to sa pinakamalaking kidnap for ransom, no? Sa hindi lamang sa kung saan-saan sa buong bansa ito, no? Talagang malaki itong lumalabas na pinangunahan ni Tamil Madriaga, di umano, no? Na kidnap for ransom gang, no? Alam mo, Dr. J, ang nakakalungkot dito, saan napupunta ang buwis ng tao sa ginagawa nilang ito sa Kongreso, di ba? So, ikaw ba, Dr. J, kung ikay maralita lamang, no? Ikikisama sa masa, napakalaki ang porsyento ng bilang ng masa, no? Ng bansang Pilipinas, no? Itong mga Pilipino. Napakarami ng bilang. Ako naniniwala, Dr. J, napapansin na nila. Ba't ganito ba ang inaasikaso ng ating Kongreso? Ba't hindi nila asikasuhin yung katulad ng sinasabi ni Congressman Leviste na ipasuspend muna, no? Ipasuspend muna yung buwis sa produktong petrolyo para naman gumaanggang yung buhay natin. Maraming nakakaranas nito at marami yung tinatamaan. Hindi lamang ang chopper, hindi lamang ang operator, pati po ang commuter. Wala na ho kayong makukuhang boto sa 2028 sa ginagawa nyo yan. Alam nyo, hindi ho obo ang Pilipino. Nakikita ho nila ang ginagawa nyo dyan sa Kongreso. Sana man lang ho, unahin ho natin yung mas makakagaan ho sa buhay ng bawat Pilipino. Kung sana ho, ako hindi Dr. J, ako hindi nagsasabi na hindi ako payag sa kanilang mga kung yan naman yung makakapunti sa bayan, no? Pero kung ganyan ka-tainted ang personalidad ng witness, parang hindi ko alam kung bakit pa iniharap sa tao, no? Hindi ko alam kung bakit iniharap pa sa taong bayan. Alam naman po natin ang background ni Ramil Madriaga, no? Alam po natin yan. Ikaw ba, Dr. J, kung ikay siyempre, ikay nasampahan ng kaso. No? Siyempre, maghahanap ka ng witness doon para patunayan na hindi ikaw yung ganong klase ng tao na dinidemanda ng kalahito, no? Alam ka namang, nandun ka na sa hearing, Dr. J, no? Siyempre, ikay depensa, no? Dahil ikay dinidemanda, no? Ikay dinimanda, ikay nasa depensa. Alam ka namang, magdala ka doon ng witness na addict, no? Na hindi mo paniwalaan. Hindi paniniwalaan ng judge yan. Kung
Kung magsalita tapos may lumalabas pang sipon dito sa ilong, no? Habang nandoon sa witness stand. Sino maniniwala sa Dr. J? No? Sino maniniwala na hindi ka dapat kasuhan kung ano man ang kinaso sa iyo? Alam mo, kaya nga ito kanina sa press conference na tinatawag ni Senator Aimee Marcos. Oo. Ang sabi niya, Madriaga is a false witness. Yun, pinagdidiinan niya ni Senator Marcos. Ano? And tinatawagan niya pansin ng kanyang kapatid, si PBBM, na tigilan, tawagin, stop the circus sa Congress. Kasi circus nakakahiya. Nakakahiya na ang pinipresenta na star witness ng Congress para idiin si Sara Duterte ay false witness at pulos kasinungalingan ang sinasabi. So yun ang sinasabi ni kanina na sabi ni Senator Marcos, Aimee Marcos, sino siya? Na para bang siya ay na masyadong malapit sa mga Duterte at mayroon siyang katungkulan sa pamahalaan nung panahon ni Pangulong Duterte. At kahit na yung mga sinasabi niya na andun siya, hindi naman siya kilala. At kung titingnan natin na nahuli siya ng June 2023 at wanted siya at large siya doon sa mga sinasabi niya na panahon na siya ay kasama ni Sara Duterte. Wanted na siya noon. At nahuli siya nitong June 2023 siya nahuli. So paano maging totoo ang kanyang sinasabi, Dr. Ar? Alam mo, Dr. J, ang isa ko pang hindi masyadong na-obserba, meron ba itong mga nasabi o na manifest man lang na yung kanyang mga sinasabi? Kasi parang isang narinig ko, parang may mga message yata pinapadala sa kanya at parang pinangalanan niya ang Vice Presidente, no? Diyan sa mga nagpapadala sa kanya ng message, no? Meron ba nga ipakita itong star witness na Incredible Hulk na ito, Dr. J? Wala nga magsusuporta ng dokumento sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga allegations. Katulad ganyan, binisita daw siya ni Sara Duterte, ni Vice President sa BGMP. Kumaway daw sa kanya, sinasabi niya. Tapos, binigay sa kanya ang telepono. Si Joyce daw yung pangalan nung nasa the other line. Tapos sinabi niya, Vice President, parang gano'n ang sinasabi niya na tinawagan siya. Nagkawaya na nga kayo, tapos tinawagan ka pa. So, nagkakaharap na nga kayo, kumakaway na sa iyo, ayon sa iyong testimony, tapos tatawagan ka pa. Ba't di ka naglalapitan at kausapin? Alam yan, parang bago magkakilala, magkaharap, naghihingi yan ng number sa cellphone, no? Usually yan, nakaugalian ko na para mas madali-dali, Dr. J. Idadial mo na lang yung number ng kausap mo, no? Siyempre, magdiring ngayon yung kabilang cellphone, no? Ibig sabihin ba, kailangan ba sagutin nung kaharap ko para makumpirma na ako yung nagdadial? Di ba? Parang ganun yung sinasabi mo, di ba? Parang sorry pero ito'y kalokohan na lang. So, kung ako naman, kung kasi alam mo sa isang kasuhan, no? Ako naniniwala ako. So siyempre, dapat yan, di ba? Usually yan, no? Mayroong mga case build up, no? Kahit pag ikay nagreklamo sa NBI, no? Talagang yung kuhari, ma-assign sa iyo ang isang special agent, Dr. J, no? Talagang halukain ka niyan, no? Kahit ikaw ang nagsasampa ng kaso, halukain ka niyan at sisiguraduhin niya na dapat matibay yung kaso mo. Di ba? So, yung dokumento, no? Papasa ka ng dokumento. Dati yan, naka-CD pa yan, Dr. J, no? Ngayon, naka-USB. No? Hindi ko alam kung 6 o 7 kopya nga yata dapat yung CD na yan dati, no? So, ibig sabihin, kung ganyan, panay kwento, ang tawag dyan, sa barbershop, hearsay. No? Hearsay ang tawag dyan. Paano po naging credible ang isang witness kung puro hearsay? Yun ang tinatanong ko. At equivalent yan sa paglustay ng pera
ng mamamayang Pilipino. Kasi nasasayang po oras natin dyan eh. Baka ho naman, kung sakali man lang ho, maasikaso ho muna natin yung kasalukuyang krisis na dinaranas ng mga mamamayang Pilipino. No, yung presyo ng ng produktong petrolyo. Baka ho mahanapan pa ho natin ng paraan para ho lalo natin yung mapababa para ho gumaan-gaan. Ito, Dr. J, sample. So kahapon, yung pagtawag ko sa iyo, alam mo, nandun naman ako sa isang gawaan ng sasakyan kahapon pagkatapos, nung nandun ako, naalala ko yung sasakyan, kailangan ko pala iparehistro, Dr. J. So, pero nagdalawang isip ako. Nabanggit na mayroong kaibigan doon sa isa Land Transportation Office doon sa may area ng Las Piñas. Kaya lang, naisip ko baka ma-traffic ako, Dr. J, dahil alam mo naman, nasa Alabang lang ako kahapon. So, bumalik na lamang ako ng Manila at doon na lang ako nagparehistro dahil marami rin naman tayong kaibigan, no? Doon sa kabilang LTO, no? Nung tumawag ako sa pamangkin ko, sabi ko, dapat magkikita tayo. Abay, sabi ko, baka traffic kasi. Sabi ng pamangkin, Tito, wala akong bumabiyahe. Wala akong halos bumabiyahe. Kaya ako ang luwag-luwag ho ng Las Piñas. Alam mo naman, Dr. J, Las Piñas, no? Oo. Matindi traffic yan. Pero sabi ko, bumaba na ng 20 pesos yung diesel, di ba? Ganun pa din daw, Dr. J. Kakaunti ang bumabiyahe. No? Ibig sabihin, meron no tayong mga mas mahalagang dapat maasikaso, no, ng ating ating kongreso at ang ating senado. Baka pa pwede yung unahin muna natin yun. Sa totoo lang ho, ay ako naman ho nagbibigay lang na aking opinion dahil po nga po masyado ho kasing tainted yung tao na pinaupo nila as star witness, Dr. J. Yan ang aking pananaw dyan. No? Unahin po muna natin ang mga mas mahalagang bagay makakatulong sa bawat Pilipino, lalo na sa panahon ng krisis na ito. Tama ka. Dahil doon tinitingnan ko rin yung pinanood ko yung hearing din sa Senate, at kini-question itong si Aaron Garin na Department of Energy Secretary. Parang hihimatayin siya pag tinatanong nila Marcolita na bakit mas mura doon sa kapitbahay natin ng diesel, 60 pesos lang. Ba't sila bumibili ng mahal na diesel? At yung Russia, yung crude oil daw, nagbibigay ng discount ang Russia. At tinatanong babalikan ulit natin ba't kailangan daw na humingi tayo ng lisensya sa United States of America bago tayo bumili sa Russia. Di ba pulos kalukuhan yan, Dr. Naalala ko, Dr. J, sa Ilonggo, yung mga Ilonggo, pag sinabi mo lisensya, ibig sabihin humingi ka ng na nagpapaalam ka, humingi ka ng magpapaalam ka. Kailangan natin mag-lisensya diyan sa Estados Unidos. Bumili tayo ng crudo sa Russia kung mas mura yan. So dapat alam po yan ng mamamayang Pilipino. Kung ang katotohanan, no, Dr. G, di ako sigurado. Alam naman, hindi naman tayo eksperto dyan sa mga presyo ng mga produktong petrolyo. Tayo lamang ay consumer din, no? At tayo ay nakakaramdam ng no, medyo kahirapan, no, dahil na lang sa presyo ng produktong petrolyo, no. Alam mo, Dr. J, kung totoo nga na mas mababa ang presyo sa Russia, bakit tayo kumukuha sa mas mahal? No? Tapos may mga lumabas na balita na kailangan pa daw natin magpaalam, no? Magpaalam sa Estados Unidos para payagan tayo na bumili tayo sa Russia na parang i-extend yata something, parang gano'n, no? Bakit ho ba? Hindi naman ang presidente naman ng Pilipinas ay ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po si Donald Trump. Bakit po natin kailangan magpaalam sa Estados Unidos? Di ba ho ang Pangulo natin ay si mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Di ba ho? Bakit natin magpaalam? Kailangan maglisensya, Dr. J, no? So yan bakit kailangan natin magpaalam sa Amerika? Yan ang question dyan At alam mo, ang isa dyan na question, bakit nakakatinda ng mas murang crudo o diesel yung mga kapitbahay natin at tayo bakit hindi? Siguro, ang isang dahilan dyan, Dr. R,
masyado mataas ang kinikita o sobrang patong ang nilalagay ng ating mga oil distributor sa Pilipinas. Sana nga kung gano'n na lamang, Dr. J, dahil alam mo naman, parang hindi naman natin na-regulate itong mga oil companies natin, no? Ang masama, Dr. J, sana naman wala namang tongpats, no? Sana naman, no? Sana wala nang tongpats bukod sa iba, no? Bukod doon sa mga dapat lang kitain itong mga oil companies. Ayun ang pangit, di ba, Dr. J? Pag meron pang extra tongpats, wala na, no? Lalo na tayong mahihirapan. Kaya nga siguro alam mo, dahil hindi nga regulated, no? So nangyayari, sky's the limit. Parang gano'n na nangyayari, Dr. J, no? Parang gano'n, no? Kasi kung anong presyo na maidikta, yun ang lalabas, no? Walang regulasyon. Ayun na nga. Okay, Dr. J, mag-station break muna tayo. Sige. Okay. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Ang oras po, 2:30 ng hapon at nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Hindi online. Dito po sa CBSWD, 1098 kHz sa ating mga talapitan. Dr. R, nakalimutan ko kanina, online ba? Alam mo, it comes with the hair. Alam mo, Dr. J, no, bago tayo magpatuloy, na gusto ko lamang ito ay appreciation na shout out dun sa ating mga kasamahan dyan sa estasyon. No? Maraming salamat po kay Kuya Aaron, saka kay Kuya Noriel, no, sa palagi niyong pag-assiste dito sa programang The Truth Doctors on Air at hindi online. Maraming salamat mga kuya, no. So Dr. J, patuloy tayo, no. Ito na nga, Dr. J, no. Sana magawa natin ng paraan itong presyo ng produktong petrolyo. Alam mo, Dr. J, wala akong naramdaman doon sa 20 pesos na pagbaba, no. Parang nag-pack na yung gulong ng sasakyan kung gumagamit ng diesel. Nag-pack na yung gulong, Dr. J, sa init, nakababad na. Hindi na ito pinandar, no? Pagkatapos ito i-full tank, hindi na ito pinandar, Dr. J. Parang lang akong tingnan sa tangke ng gasolina, pang reserva. Ang dami ngayon nagbibenta ng diesel na sasakyan. Kasi nung araw, mabili ang diesel kasi nakikita nila matipid dahil fuel injected at mas mura ang diesel kung ihambing sa gasolina nung araw. Pero nang lumabas itong mga modelo ng mga sasakyan na mga di gasolina na fuel injected din, halos ang kanilang consumption ay namarihas na matipid na rin. At nang dumating nga itong panahon na to na talagang ang presyo ng diesel ay tumaas, ay talagang mawawalan ka ng gana sa sasakyan na diesel dahil nakikita mo ngayon na kung bumili ka ng di gasolina, mas makakatipid ka pa rin, mas lesser ang maintenance ng di gasolina sa sasakyan as compared to diesel. At lalong na ngayon na lumabas na itong mga plug-in hybrid electric vehicle o yung hybrid o yung electric vehicle, darating ang panahon na doktor na mawawala na yung paggamit ng diesel sa private na mga sakyan. Kasi may mga pick-up na rin, may mga SUV na rin na mga electric vehicle. At mawawala na gana, nakatulad nitong isang binabasa ko na nag-vlog sa nag-post dito sa Facebook, si Tambalulong. Nawawala na sila ng gana. Nakakaumay na kayo dyan sa House of Prox. Sana tamaan na sana nakidlat ang mga ganid sa kapangyarihan at mga magkunwaring alagad ng bayan. House of Prox, Buisit. Alam mo itong House of Prox, Dr. R, kung saan ito? Dito mayroong barbecuehan sa amin, barbecuehan.
ni Kong. Ah. Yun yung House of Crocs dito sa amin, Dr. J. Pero totoo, alam niyo po, bukod doon sa naiiyak na ang maraming Pilipino dahil sa crisis na nararanasan natin, no, dulot rin po no itong giyera sa Middle East, no. Nakakaiyak. Mas marami hong umiiyak. Kaya lang meron diyang uncredible, no, Dr. J, no, kasi hindi ko masabing credible, no, kasi talaga naman uncredible, hindi po ito incredible, uncredible. UN, no, UN ang umpisa. Iiyak siya sa kanyang sinasalaysay kahapon diyan sa Kongreso. Mabalik ako, Dr. J, ako naman naniniwala naman ako ikay binoto bilang isang congressman, naniniwala ang tao sa iyo, no? Hindi rin man ako naniniwala, Dr. J, na walang mga alam itong ating mga congressman. Marurunong ito, magagaling. Kaya lamang po, sana naman po, baka pwede nating unahin po yung mga mas mahalagang bagay kaysa just kay crying witness, no? Hindi po naman talaga credible yan, no? Kahit naman po saan natin dalhin yan, hindi po talaga credible kasi sa kasalukuyang panahon, yan po ay may mga kasong kinakaharap, no? Sa kidnapping, Dr. J, no? So kung tutuusin mo, paano mo gagawing credible yung isang suspected na kidnapper, suspected na pusher, di ba? Suspected na corrupt, paano mo ngayon paniniwalaan yan? So hindi siya magiging credible. Kaya alam nyo po, ako'y nakikiusap sa ating mga magigiting po ng mga kongresista. Baka pwede nating unahin yung mga mas mahalagang bagay. Kailangan natin bigyan ng pansin. Katulad nito, itong mga young guns, no? Kaya ako dito, mga young guns, katulad nito ni Congressman Leandro Libiste, Dr. J, no? Ito tuwa ako kasi alam mo, sabi nga niya, dapat hiwala yung executive saka yung Congress, di ba? So, pwedeng ipanawagan ng Kongreso na ibaba muna ninyo yan. Kaya nga, di ba, Dr. J, minadali yata yung pagpapasa, no? Ng bill. No? Ng bill, excise tax. Oo, para excise tax at VAT ng produktong petrolyo natin, no? Kaya lamang ang i-announce pa lang ni mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay yung Dr. J, yung sa LPG ata at sa kerosene, no? Kasi ang desisyon niyan, Dr. R, na presidente pa rin, binigyan lang siya ng kapangyarihan na to reduce excise taxes o taxes. Pero ang call niya sa presidente pa rin kung ano ang gusto niyang ibaba na ang excise tax, alisan ng excise tax. So hindi lahat, nasa kanya pa rin ang desisyon. Sa Pangulo pa rin ang desisyon. So yan ay call ng presidente yan. Kung gusto niya na matulungan ang taong bayan, sana naghihirap ngayon dahil sa taas ng presyo ng krudo at bilihin, ay nasa sa kanya yan. At yan ay kung mapaganda niya ang ekonomiya natin, magiging legacy niya. Pero kung dahil dito at humina at bumagsak ang ekonomiya natin, hindi makakalimutan ng taong bayan na siya din ang dahilan ng pagbagsak natin. Kasi nasa leader lahat. Hindi yan yung itong mga kongresista na to, ano lang ito ang kanilang mga interest ngayon, ang kanilang iniisip na baka pagdating na maging Pangulo si Sara Duterte sa 2028, lahat ng katiwalian, kung involved sila sa mga scam dyan, sa flood control, sa DPWH at iba pa, baka balikan sila dahil mayroon hong legal ground si Sara Duterte at ang mga kanya, kung sino man mga kasama niya, sakali kung mananalo siya, may legal ground siya na habulin itong mga involved na mga tao na ito sa katiwalian na hindi katulad sa ngayon na parang pinagtatakpan pa nag-iba dyan, lalo na ng Blue Ribbon Committee sa Senado, Dr. R.
Yun nga. Alam mo, Dr. J, no, nabanggit mo kanina, merong press con si Senator Amy Marcos. Alam mo, ako natutuwa rin ako dyan kay Senator Amy Marcos. Kasi alam mo, iba yung iba yung magmula naman ng mga, kahit pa doon sa mga una niyang press con, talagang makikita mo yung concern ng isang ate, no? Ate ito ni Bongbong Marcos. Makikita mo yung concern niya eh. At maaari ako. Dr. J, ako naniniwala naman na alam mo na may default lahat naman ay mabuting tao. Kaya ako naniniwala may kabutihang loob itong si mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang problema, Dr. J, katulad ng mga unang pahayag dati ni Senator Ivy, parang nai-impluwensyahan daw ng mga nakapaligid dito, no? Sa Pangulo, no? Si Pangulong Bongbong Marcos, or maaring hindi alam ni Pangulong Bongbong Marcos kung anong mga ginagawa ng mga taong nakapaligid sa kanya. So, kung gayon, di ba, nakakalungkot naman kasi nasisira itong si Pangulong Bongbong Marcos, no? Dr. J, nakikita rin ng kasi ng tao, no? Kung ano ang nangyayari. At alam mo, ako naniniwala, nag-observe ang mga Pilipino, no? Katulad nga yan, sinasabi mo ba, hindi na malayo yung 2028, no? Hindi na malayo. Kaya kayo, malapit na. Dyan, mga nasa ahensya ng gobyerno sa ilalim ng ehektibo, pati ho ang Senado at ang Kongreso, titignan ho, ino-observe na ho kayo ng mga Pilipino kung dapat pa ho ba kayong ibalik dyan sa inyong mga pwesto sa susunod na eleksyon. Kung kayo naman ho ay nakakasira lang sa Pangulong Bongbong Marcos, dapat siguro Dr. J, tumayo-layo sila kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sila may mga age, no? Sila may mga age, no? Keep doing something. Puro ganon. Doing something. They're doing something else. Alam mo, makakasira yan kay Pangulong Marcos. Alam mo naman, sabi mo nga, kung maaayos ng Pangulong Marcos, kutuloy ito ay naayos niya, no? Naibalik niya, no? For whatever na paraan, naibalik niya, no? At nagitulad tayo sa mga kapitbahay natin sa presyo ng petrolyo, no? Produktong petrolyo. Malaking bagay yun, Dr. J. Ito magiging isa sa mga legacy niya. Di ba, Dr. J? Kung kapitbahay natin kung ay 60 pesos, kung maipantay niya doon, alam niyo naman, siyempre, very appreciative ang mga Pilipino. Di ba? Kaya lang, kung wala silang nakikitang paraan, tayo, mga Pilipino, nawawalan tayo ng gana, nawawalan ng asim yung mga politiko na binoto natin. Kaya sa susunod, sa 2028, hindi na natin iboboto yan. Tapos, sinabi ko, katulad na lamang yan, maraming nakinabang sa maleta ng basura. Babalikan talaga sila ni Vice President Sara Duterte kung siya ang magiging mananalong pangulo. Presidente, no? Pero hindi rin malayo, Dr. J, no? Kung sakasakali, pwede rin pala si Mayor Baste Duterte, no? Pwede rin pala yung maging pangulo sa 2028. Alam mo, ilang beses ko na nakaharap din niya si Mayor Baste, no? Iba yung stance niyan, no? Parang ama niya yan. No? Parang ama niya. Napanood ko kasi ang isang interview sa kaibigan natin kay Congressman Erice Igay. At sinasabi ni Congressman Erice doon sa interview, pagka kunwari na-impeach si Sara Duterte, hindi napigilan, na-impeach yan. Kung sino man ang papalit, mayroon pang mga Duterte na papalit. At natitiyak ni Congressman Erice na mananalo Mananalo pa rin eh. Sabi niya with more than 30 million supporters of Sara Duterte, mahirap talunin si Sara Duterte. Yun kasi kita mo si Congressman Erice, yan ay mas liberal yan, preferred yan si of course si Leni Robredo kung tatakbo si Leni Robredo, of course loyalty to the party yan eh. Pero may sense sa kanyang sinasabi na
pagka na-impeach si Sara at may pumalit na isang Duterte o kahit na hindi isang Duterte na basta suportado pa rin na nasa linya ng mga grupo ng Duterte, mananalo. Yun ang sinasabi ni Congressman Erice. No, magandang hapon po, no, Congressman Egay, kung kayo nakikinig, magandang hapon po sa inyo. Tama yun, Dr. J, no, kung sakasakali, no, sa term nga na sa English ay if things goes south, no, alam mo, maraming papalit. At ang nakikinita-kinita ko, Dr. J, isa sa pinaka maaring tumakbo pa, no, bilang pangulo sa 2028. Itong si Mayor Baste Duterte. Alam mo, pag napakinggan mo, Dr. J, magsalita to, halos siguro 90% parang itong dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? Halos kala mo pinapanood mo si PRRD nung mga panahon niya na bilang pangulo, no, kahit bilang mayor. Pati tono ng boses, Dr. J, no? Pati punto, kuwang-kuwa, parehas na parehas. Kaya ang iba nga ay nagsasabi, Dr. J, pumasok daw ang espiritu ng dating ating Pangulong Rodrigo Duterte dito kay Mayor Baste. Kaya ito ay Dr. J, ito ay winnable sa 2028. Kaya nga po, yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung kayo ho dyan sa mga paligid-ligid ni Pangulong Bongbong Marcos, kung kayo ay gumagawa ng mga kabalastugan dyan na nadadamay po ang Pangulong Bongbong Marcos at nasisira siya, no? Alam mo naman, pabagsak ang rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat magsialis na kayo dyan. No? Siyempre, gustuhin rin natin ang bawat presidente may legacy iiwan, no? sa bansang Pilipinas. Kung ganyan ho tayo ng ganyan, baka kung ano pa ginagawa niyo diyan hindi alam ni Pangulong Bongbong Marcos, di masisira si Pangulong Bongbong Marcos, wala ho siyang maiiwang legacy pa sa bansang Pilipinas. Kung magpapatuloy ito, palagay ko may grupo din yan na talagang sinisira nila yung kredibilidad ng Pangulong Marcos. Meron dyan. At makikita mo yan pag malapit na ang halalan sa susunod na halalan. Marami ang bibitaw dyan sa mga grupo na yan ngayon. At dahil ang lahat naman yan sa politika, Doktor, personal interest yan lahat. Hindi naman yan loyalty. Mayroon din dyan na loyal sila sa kanilang partido o loyal sila sa kanilang mga kaalyado. Pero karamihan dyan ay ang personal interest nila ang kanilang tinitingnan. At kung anong makukuha nila, ganyan ang sistema sa demokrasya natin sa Pilipinas. Yung tinatawag natin na patronage politics madalas. Ang tinitingnan, ano bang mga akin dyan? Ano bang sa akin dyan? At mayroon dyan naman na mga kongresista na katulad nila Marcoleta, ni Barsaga, itong sila Ungab, si Leandro Libiste, na ang kanila naman na kredibilidad mas mataas. Katulad ni Congressman Erice, na kung ano ang kanilang sinasabi, pinanindigan nila. At hindi sila interesado doon sa mga mali-malita na pera. No? At hindi naman sila kasama doon. At gusto nga nila ibunyag at gusto nila malaman ng taong bayan kung ano mga katiwalian na ginagawa ng kanilang mga kasamaan diyan po sa House of Crook, Dr. R. Yan. Sana naman, Dr. J, no? Yan, katulad na lamang nung nangyayari ngayon na proseso ng impeachment, no? Kung ako lang, tatanungin mo, Dr. J, mas gugustuhin ko sana, ipasa na nila ito sa Senado. No? Ipasa na nila sa Senado. Kasi alam niyo po, talaga namang ang Kongreso lang, nag-i-initiate lang yan, no? Impeachment case. Pero, yung mga na-clarify niyo po, clarify, tinatawag nila,
pwede naman nung i-clarify yan doon sa impeachment court, which is the Congress. Dapat ho Kasi yan. Madali na lang. Kung gusto nila madali, ipasa na nila sa Senado, Dr. J, no? Di ba? Isa naman ho, para naman, hindi, last na, medyo nanggigigil na ako. Para naman ho, Kongreso, meron naman ho tayong maasikasong iba. Di ba? Oo. Kahapon nga, nung pinapanood natin itong mga maraming nagtatanong sa kay Bandriaga. At bago ko makalimutan pala ang awards committee, si Bandriaga ang best actor. Best actor yan. Kung yan ay dadaanin mo kunwari sa Oscar Awards o sa PAMAS Awards, no? Best actor yan si Madriaga. Ang best director si Luistro. Ano sabi ni Luistro? Iiyak mo pa. Nang nakita niya si Madriaga. Ngayon, ang scriptwriter dyan, si Trillanes, mga best scriptwriter, at saka itong si Laila de Lima. Sila yung mga best screenplay. Luistro, iyakan mo pa ngayon. Magtatanong na si Paulo Marcolita. Biglang tumayo na pinauwi na nila si Madriaga. Kaya itong si Marcolita, nakanganga na magtatanong siya. So, pinauwi na nila kasi bakit? Baka mamaya magtanong pa, magkamali pa ng sagot si Madriaga. So, diyan natin makikita na sinasabi mo, tahi ko doon sa sinasabi mo na dalhin na dapat nila yan sa Senado. Huwag na nila patagalin. Dalhin nila sa plenaryo. Pag ang plenaryo nakakuha ng 106 votes, yan ay dadalhin nila sa Senado, ipapasa na doon. At ang Senado naman, pag tinignan niya na ano matawag nila dyan, may form of substance, correct in form of substance, di mag-umpisa sila sa paglilitis. Magpapatahi sila ngayon ng gown na kulay purple, di ba, Dr. R? Pagkatapos, doon, hindi lang luha at sipon ang lalabas kay Madriaga. Baka doon himatayin siya eh. Kasi pag doon mayroon ng tinatawag na cross-examination. Iko-cross-examine siya ngayon ng kung sino man abogado may karapatan kasi na si Sara Duterte na mag-cross-examine. Kaya hindi dumadalo si Sara Duterte ngayon. Dahil mayroong sagot sila out puti lang, di ba yung sinagot nila doon, na pagka siya ay pumunta sa hearing na yan sa Senado, ang ibig sabihin niya, nire-recognize niya ang lahat ng sinasabi doon sa hearing na yan. Pero kung hindi siya pupunta sa Kongreso, pag hindi siya pumupunta sa Kongreso, ang hinasabi niya, dalhin ninyo yan sa Senado at doon na tayo magkaroon ng bloodbath. Doon na tayo magka-anuhan kasi iba na yung usapan pag sa Senado na. Tama yan. Sa regular na korte, Dr. J, yung fiscal, di ba? Ginagawa lang naman nga niya pag nagsampa ka sa yan ng fiscal, titingnan lang niya kung mayroong probable cause. No? At kung may probable cause, ba inaakit niya to at sinasalang yata for raffle sa kung sinong judge ang babagsak. In this case, sa impeachment, isa lang naman ang impeachment court. So, alam mo, pag mga impeachment, parang nagiging, parang nagtatransform ang Senado bilang impeachment court. So, dito nadidingin lahat. Kung totoong merong substance ka at form yan, no? At kung kapanipaniwala yung mga incredible witness na yan, no? Sana naman nga, iakit na lang para naman may magawa na tayong iba sa Senado. Yun naman mga ating mga constituents, yung kanya-kanya ninyong distrito, mga
mga sir, mga ma'am, eh baka akala nyo ho, yung sa mga distrito nyo, iba ang presyo ng produktong petrolyo. Abay, pare-parehas lang ho. Ay, kung konti lang ho ang diferensya niyan kung nasa Maynila. Nabalita ko nga, Dr. J, mas mahal pa daw sa probinsya. No, lalo na yung mga far-flung areas, no, mas mahal pa daw. At mas konti daw ang supply. Di ba ho, yan tingin ko, yan ang mas importante asikasuhin. Kaya ho yung ginagawa ng proseso o sesyon o kung tawagin ng mga tao ay mini trial, no? Mukha naman, hindi naman daw yung mini trial, Dr. J, sabi nila. Pero yan na ho, dapat madaliin At ipasa na nga sa plenaryo. Ang tanong, Dr. J, no, napaisip ako nung sinabi mo, meron kaya talagang boboto na 106 sa plenaryo? Yun ang kailangan na boto para yan ay maipadala nila sa Senado. Ngayon, questionably, kung mayroon pa sa ngayon. Dahil, alam mo yun, nagbabago naman ang dynamic sa politika Maaring nung isang araw, mayroong 105, 106. Baka pag dinaan niya sa plenaryo yan, nag-iisip na ngayon, ako, kahit ma-impeach natin si Sara Duterte, meron pa rin kapalit na Duterte. Yun ang isang iisipin nila At kung tayo ay buboto sa impeachment ni Sara, baka pagdating sa 2028 at ang nakaupo dyan, kaalyado ni Sara Duterte, nako, ay patay kang bata ka. Na-imagine ko tuloy yung Dr. Jane. Imaginein mo, no? Kung yun lang, no? Na-chambahan na impeach itong si Vice Presidente Sara Duterte, no? Naalala ko si dating Pangulong Digong, no? Nung merong moves na i-impeach si Vice President Leni Robredo, no? Robredo. Ni Presidente. Pinigilan niya. Pinigilan ni... Parang sinasabi niya, binoto ng tao yan, di ba? Kakatapos ng eleksyon, di ba? Tapos ipapa-impeach niya. Parang gano'n ang tono ng dating Pangulong. At saka, sa anong dahilan mo i-impeach si Leni Robredo? Yun nga. So, Yun nga. Kaya kalaban mo politika. Nakikita ko dito, no? Kung sakaling matsambahan, no? Matsambahan. Kung matsambahan lang, si Vice Presidente Duterte, maaaring maging campaign manager yan ni Mayor Baste, no? Dr. J. So, walang pinag-iba yon. Parang lalo pang lalakas. Kasi, isipin mo, si Vice Presidente Sara Duterte, magiging campaign manager ng kanyang kapatid na si Mayor Duterte, no? Tama. Sa kanyang bilang Pangulo sa 2020. So, medyo mabigat din yun, Dr. J. At hindi pa babayaan yan dahil yun na nga, kahit na marami dyan mga magagaling sa analysis ng politika, mahusay na mga political analyst. Iisa ang sinasabi niyan na pagka si Sara Duterte na impeach mo, mas lalo magagalit ang mga supporters niya. At hindi mo na matitinag yan. Mas lalong andun niya yung iniisip, gaganti kami. Sa ginawa niyo kay sa ginawa niyo kay Digong. So yun ay andun na lahat yan. Yung na pent-up emotion, nagaganti kami sa inyo sa 2028. Kahit anong gawin ninyo, doon pa rin kami sa mga Duterte. Ganyan po mangyayari dyan, Dr. Ar. Oo. Dr. J, medyo malapit-lapit na oras natin, no? Akin lang, ulitin ko lang ang aking hiling. Sa mga atin naman pong magagaling at magigiting na congressman at congresswomen dyan po sa ating House of Representatives, no? Sana po, yan pong ginagawa niyo po na pagka-clarify ng mga ng affidavit, 49 pages yata yung affidavit ni Incredible Witness. No? Idaliin nyo na ho. Isa lang yun na ho sa plenaryo para ho maidala na yun sa Senado at totoong ho ng impeachment, doon ho natin dinggin ito. Para naman ho tayo dito naman sa Kongreso, mga sir at mga ma'am, kami humaasa sa serbisyo kapalit po ng aming boto. Ang mga tao ho ay hirap na sa nangyayaring krisis sa presyo ng produktong petrolyo. Kaya baka naman pwede na unahin muna yung mga pangangailangan ng inyong constituents. Madaliin nyo na yan, pasa nyo na sa plenaryo. Kung may boboto na 106, good.
Kung walang boboto, di bad. Ganun lang naman kasimple yan, Dr. J. So ang hiling ko sa ating mga magagaling at matatalinong congressman at congresswomen, mga sir, baka ho pwedeng unahin na ho natin kung ano yung mas mahalaga para sa mga mamamayan natin. Dr. J, mapaalam na ako no, bago kang mag-parting words. Yung ating mga tagapakinig, kayo po yung mag-observe. No? Huwag ko kayo maniwala sa fake news. Marami hong fake news. Marami yung ini-spin ho nila na lahat na ho ngayon media man. No? Ini-spin na ho nila ng ini-spin ng kwento para ho gawin ng false narrative. Kaya ho kayo yung mag-observe at mag-compare at makipag-usap, no? Para ho malaman nyo ang katotohanan sa likod ng mga balita. Kami po ni Dr. R dito sa radio, mainstream media. Kami po yung tinatalakay namin, objective at yung katotohanan at kung ano nangyari sa bansa natin. Wala ho kaming sinusugarcoat dito. Wala ho kaming pinakampihan o inaalipusta, kundi pawang katotohanan lang ang sinasabi namin sa inyo because the Filipino people deserve the truth. Ito ang inyong lingkod, Dr. J, sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CPSWD. Teneticular sa ating mga kalapitan. Magandang hapon at maraming salamat sa inyong pakikinig. Yo, sa panahon ng ingay at chismis sa ere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. All the truth, Doctors on Air. Balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth, behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyong mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hoy, no, all the truth, Doctors on Air. Kung gusto mo ng balitang may paninindigan, makinig, kaya lang maging mulat. The Truth Doctors on Air, we uncover the truth behind the news.